Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Today, usapang pag-ibig po tayo mga kapatid. Hindi love life ha, kundi yung home development mutual fund. Simula po kasi noong Pebrero, dumoble na po yung buwan ng hulog, 'di ba, sa pag-ibig. Tinutulan po ito ng ilang mambabatas at mga grupo. Pero ang sabi po kasi ng ahensya, long overdue na ang contribution hike. Dodoble din naman daw ang savings at mas mataas na cash loan ang pwedeng ma-avail. At isa po sa kanilang pautang program ay yung tinatawag na Multi-Purpose Loan o MPL. Hihimayin po natin yan maya-maya lamang kasama po ang pag-ibig. At ang ating question of the day, mga kapatid, gusto mo bang mag-loan sa pag-ibig fund at bakit? Saan nyo gagamitin ito? Kung may gusto po kayong idulog, magkakasama natin ang pag-ibig, may mga inquiries po kayo, maaari po kayong mag-post sa ating live stream at mamaya po'y i-accommodate po natin yan. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At live via StreamYard, kasama na po natin si Attorney Karen Lay Garcia. Siya po ang Vice President ng Public Relations and Information Services Group ng Pag-ibig. Attorney Garcia, magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras. Magandang hapon po, Ms. Cheryl, at salamat po sa pag-imbita. Opo, marami pong interesado and it seems like ang pag-ibig medyo aggressive ngayon sa pagpapautang. Gusto nyong maraming umutang sa inyo kasi maging ako, ilang beses din ako nakatanggap ng messages na pwedeng mangutang nung multi-purpose loan. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Pag-usapan muna natin, attorney, ito pong yung contribution natin, di ba? Yes. Dumoble na po ito eh. Kailan po ba ito ipinatupad at magkano na po ang hulog ngayon? Ito po ay pinatupad noong Pebrero. So from 100 pesos po, naging 200 pesos na po ang contribution sa Pag-ibig Fund. 200 pesos each po from the employer and the employee. Kaya ang suma total po niya ay nagiging 400 pesos ang savings ng kada Pinoy na manggagawa kada buwan. Kapag naman po self-employed, katulad po namin, mga talent, self-employed po kami, o kami po yung tinatawag na voluntary member. So, ibig sabihin po nun, buong 400 pesos po ang iso-shoulder namin. Yun po yung minimum. Tama po, no? Meron po kaming table na makikita nyo na lang sa website sapagkat depende din po kung ano ang kita nyo pag self-employed. Pwede din po kasi self-employed yung mga market vendor po, di ba? Yes. So pag self-employed po kayo na ang income nyo, income level ay hanggang dun lang, ang mandatory lang po ay 200 pesos. Pero po pag self-employed po kayo, gaya po ng mga talent po, like sa inyo po, yun po ay buong 400 pesos na. Pero yung pong 400 pesos, Attorney Garcia, ay yun po yung minimum. Pag po kami kasing mga self-employed, if we want it bigger, is that possible? Basta minimum 400? Tama po, oo. So wala pong maximum sa pag-impok sa Pag-ibig Fund. Basta po ang minimum ay usually 400 pesos. And again, klaruhin natin pag kayo po yung mga tindera or tricycle driver, ano po yung minimum ay yung max ay yung kanilang earning para pasok sila doon sa meron pong 1% tsaka 2% Tama po ba? Paki-explain nga po. Actually, tama po, oo. Sa batas po kasi talaga, ang nakalagay po doon ay 2% of the maximum fund salary ang nakalagay. That's the legal term, maximum fund salary. So, ang Pag-ibig Fund po, ang nangyayari ay we set the maximum fund salary.
So, yung 2% po na naging 400 pesos, that is based on the maximum fund salary of kung tama ang math ko po ay 15,000 pesos. Ayan. Okay, so ayun po. So hindi kayo mape-pressure, hindi mabigat. Pero bago ko po, paano naman po pag overseas Filipino workers, yung mga OFWs natin, kasama rin po ba doon sa dumoble? Yes po, tama po. Para sa ating mga OFW, kasama po kayo doon sa covered ng from 200 pesos ang mandatory. Ngayon po ay 400 pesos na kada buwan. Mhm. Pagdating naman po sa ating mga kasambahay, again, sa mga amo po, Yes. abay mahalaga po, kasama po sila ha, sa dapat na Yes. binibigyan po natin ng isa sa na benepisyo, hindi lamang SSS o yung PhilHealth, kasama po ang Yes. pag-ibig. Magkano naman po pagkasambahay? Tama po. So, ang especially po for kasambahay, may nakaset po kami na salary nila. Kung hindi po ako nagkakamali, it's at 5,000 pesos. So, if it's below 5,000 po, nasa 200 pesos kayo. At pag above 5,000, nasa 400 pesos na po kada buwan. Mhm. Meron pa rin po kasing kagaya po ng ilang mga babatas, sabi nila it's not timely sa hirap ng buhay. Pero ang sabi nyo naman po sa ahensya, long overdue na ito. Kailan ba dapat nagtaas pa yung contribution? Yes. So, actually po, noong 2019, kami po ay nag-announce na magtataas ang contribution. At ang reasoning po namin noon ay 1986 pa po nakaset ang 100 peso contribution rate ng Pag-ibig Fund. So, tinignan namin magkano pa kasi yung 1986 noon at magkano na ang 100 pesos ngayon. Ang mandato po kasi ng Pag-ibig Fund, kailangan po natin alalahanin ay kailangan may forced savings po ang Pinoy na manggagawa. Ibig sabihin po, pag retire nyo or pag after 20 years sa Pag-ibig Fund, may makukuha kayong tinatawag na lump sum. So ngayon, okay, tinignan namin, ang value na lang po ngayon ng 100 pesos ay nasa 11 pesos na lang. Kung noong 1986 po ay buo po ang value ng 100 pesos, ngayon po ang value ng 100 pesos ay 11 pesos na lang. Meron po ako nakitang interview noon, tinanong, magkano lang, ano daw po mabibili mo sa 100 pesos ngayon? Ay, 2 banana Q na lang. 2 banana Q na stick. Kaya po naisip namin, palakihin na po ang contribution sa Pag-ibig Fund para malaki din ang forced savings ng Pag-ibig Fund members. Oo. So, yun po yung naging basihan talaga po ng pagtataas. Mayroon pa po bang pinagbasihan para nga po doblehin ang contribution po natin sa pag-ibig? Yes ma'am, meron din po kaming iba pang rason. Isa na po doon ay ang Pag-ibig Fund po ay ang pinaka-affordable na housing loan. So mababa po ang housing loan interest rates namin. Para sa ating minimum wage workers, it is as low as 3%. Ikumpara nyo po sa merkado, nagsisimula po yan sa 7%. So dahil po affordable ang aming housing loan, parami din ang umuutang sa Pag-ibig Fund para sa bahay, para sa housing loan. Saan po nanggagaling ang pera ng Pag-ibig Fund? Ito po ay nanggagaling sa contributions ninyo lahat, nating lahat, no? Kaya if we want to keep lending out at cheap rates for housing loan, kailangan din po namin ng cash na pwedeng ipahiram. So isa din po yan sa rason kung bakit nag-increase na po kami ng contributions. So, ma-expect natin na mas malaking cash loan na yung makukuha nga ng Pag-ibig members. Can you tell us Yes. more about this, Attorney Karen? Yes po, dahil po dumoble po ang Pag-ibig Fund savings nyo, doble din po ang benepisyo nyo sa Pag-ibig Fund. Aling benepisyo po ito? Unang-una, yung inyo pong nabanggit na cash loan o multipurpose loan. Kung dati po, kunyari 5 years na po kayong miyembro sa Pag-ibig Fund, at ang nauutang nyo sa multipurpose loan ay 11,000 pesos lang, ngayon po, dodoble na siya to 22,000 pesos. At meron din po kami sa pang benepisyo para sa claims naman. Tinatawag nilang claims o yung nakukuha nyo pong lump sum pagpa-retire na kayo. Kung dati po, after 20 years, ang nakukuha nyo sa Pag-ibig Fund ay nasa 86,000 pesos. Ngayon po, dahil dumoble tayo, ang makukuha nyo na po ay 172,000 pesos. So ito po, lahat ng pinapasok nyo sa Pag-ibig Fund, lahat ng iniimpok nyo sa Pag-ibig Fund, ay babalik din sa inyo, plus dividends. Ibig sabihin, pinalugo po namin yung savings nyo, kikita po siya with Pag-ibig Fund.
Okay, eto attorney, marami pong ganitong sitwasyon. Isa na ako. Isa na ako doon, no? Matagal na akong member, pero natigil yung Mm-mm. paghuhulog ko. Kailan lang ako Okay. ulit? Last month bumisita ako para nga maging active ako ulit. So, Yes. ibig bang sabihin, hindi muna ako makakapag-loan? Gaano katagal yung pwede kong hintayin, na kailangan kong hintayin para makapag-loan na ako ulit? Okay. So, ito po ay dati na po kayong Pag-ibig Fund member, no? Siguro mga at least 2 years na kayong Pag-ibig Fund member. Yes. Tama po. Opo. Oh, yes. So, natigil. So, kailangan lang po, ang tinatawag namin is to reactivate yung membership. Ibig sabihin, basta po maisak kayong hulog in the past 6 months, available na rin po agad ang lahat ng programs at benefits ng Pag-ibig Fund sa inyo. At sabi nyo So, nga po, yes. lumalabas na parang pwede hanggang 80% noong Mm-mm. total na naihulog na. Posible, hindi naman all the time na-approve, pero posibleng ganun kalaki yung ma-loan. Tama po, tama po. So sa Pag-ibig Fund, multi-purpose loan, pwede kayo yung humiram ng up to 80% ng inyong savings with Pag-ibig Fund. So bakit 80% lang? Minsan tinatanong, bakit hindi 100%? Oo. Ang mandato pa rin po namin ay meron kayong ma-save, meron kayong Oo. makuha pag pa-retire na kayo. Oh, kasi baka iisipin ng iba, pera ko naman yan, hinulog ko naman yan, hindi Yes. naman sa inyo yan eh. Pero, tama rin naman po. Pagdating sa kasi di ba ngayon, syempre, may mga bank, kung ano-anong mga lending app din. Nako, Yes. bakit sa Pag-ibig yung pinakamaganda? Maganda ba ang interest rates nyo? Yes, una po, okay, kailangan yung isipin na ang Pag-ibig po para siyang malaking paluwagan. Kasi lahat po tayo nagbibigay sa Pag-ibig Fund ng contribution. Pag nagbigay ka po ng contribution at umutang ka, syempre po, hindi naman po libreng mangutang. So, meron kaming binibigay na interest on the loan. Yung interest po ng Pag-ibig Fund, it's not lower or higher than other financial institutions. Ibig sabihin nasa 10.5% po siya. Pero isipin nyo, yung interest po na binabayad nyo, pinapalaki po niya yung buong pondo. So kumikita po ang buong Pag-ibig Fund doon para po pag-retire ninyo, mas malaki na yung savings na nakukuha nyo. So yun po isipin natin, paluwagan siya. Kung kunyari na lang po umutang kayo sa bangko, yung interest doon, hindi naman pumupunta po sa other Pag-ibig Fund members. Pumupunta lang po siya sa bangko. Sa Pag-ibig Fund, pag nangutang kayo, yung interest ay Napapakinabangan. pumupunta. Tama po, bumabalik sa lahat ng Pag-ibig Fund members. Ayun naman pala. Yun naman pala yung kagandahan. Ang tanong din, tinitingnan ba kung saan gagamitin po yung pera bago mag-approve ang loan? Kasi at saan-saan ba pwede gamitin? Kasi kagaya po nito, no, sine-check ko lang minomonitor ko yung mga messages ng ating mga kapatid. Ang sinasabi niya, gusto niyang gamitin pang negosyo. Pwede ba yun? Yes. At kung saan-saan pa, saan ba pwede? Oo. So, hindi na po namin kinikilatis sa Pag-ibig Fund kung saan nyo gagamitin ang pera. Kaya po ang tawag sa kanya multi-purpose loan kasi po pwede siya para sa lahat ng bagay. Pwede pang tuition, pwede pang negosyo, pwede pang bakasyon, no? So, pwede pang bili ng bagong gadget, pwede din po. Kung dun sa form po ay nakikita nyo, tinatanong namin, saan nyo gagamitin yung pera, ay gusto lang po namin malaman kung ano po ang importante sa inyo para makatulong kami. So pag nakikita po namin na karamihan sa inyo ay ginagamit pang negosyo, then we can do something po sa policy making namin ng sa Pag-ibig Fund na mag-isip pa ng way na i-market o palaki kung pang negosyo nga ang ginagamitan ng karamihang tao. So yun lang po, hindi po namin tatanungin, hindi po namin kikilatisin kung bakit kayo kumukuha ng multi-purpose loan sa Pag-ibig Fund. Okay. Marami nang interesado. So paano ba makakapag-apply for multipurpose loan? Pwede na po Yes. ba yan online? Katulad po ng sinabi ko, Attorney Karen, parang nakakadalawa or 3 beses na nga yata akong nakakatanggap ng good news. Ayan. You are now qualified for a Pag-ibig multipurpose loan. So, pag nakakuha tayo ng message na to, for sure, na-generate na yan ng system nyo na, pwede.
Tama po. Qualified. So, hindi na ako mangangamba Yes. dyan na, Tama po. ayan, sure na kasi nakatanggap ako. Tangi ko Yes. na lang kailangan ko malaman ay magkano ba ang pwede. So, paano ba mag-apply? Okay, so madali lang po yan. Ang Pag-ibig Fund po ay parang hybrid pa rin po kami. Ibig sabihin, pwedeng online, pwede sa branch. Okay, unahin po natin yung branch. Pag pumunta po kayo ng branch, kailangan po i-accomplish nyo lang yung multipurpose loan application form. Okay, one page po yan, pero back to back. Ang importante po dun ay nasa likod. Okay, baka po hindi kasi masyadong napapansin. Doon po sa likod, pag kayo po ay employed, meaning may boss po kayo, kailangan po yan papirmahan sa HR ninyo. Bakit? Okay, meron po kasi tayong batas na nagsasabi na pag nangutang kami, okay, kailangan po nakakatanggap pa ang empleyado ng take-home pay ng at least 5,000 pesos. Ibig sabihin, di nyo pwedeng utangin lahat ng sweldo nyo. Pambayad na lang ng utang ang sweldo nyo. So, social protection po yan ng ating national government na kailangan may take-home pay ang kada sa atin ng at least 5,000 pesos. At pag kumemara po ang inyong employer, ibig sabihin, sinasabi niya sa Pag-ibig Fund na siya na ang magre-remit ng bayad sa Pag-ibig Fund. So, through salary deduction, pwede. Okay? At yung employer niya ang magre-remit ng monthly amortization sa Pag-ibig Fund. So, wag pong kalimutan yung second page. Okay? Pangalawa po, please bring ID. Okay? Lagi pong kailangan ng ID sa government transaction kasi we want to make sure na kayo po mismo, okay, ang nangungutang ng meron po kasi minsan hindi na naaalala na ako ba o ay umutang. Hindi ata ako yan. Kaya kailangan namin ng ID to verify your identity. Pag andun na po kayo, papa-apply din po kayo ng cash card. Okay? Ano po yung cash card? ATM po siya. Kasi po, pag na-credit na namin yung proceeds ng multi-purpose loan nyo, sabihin lang po namin, pwede na po kayo pumunta sa kahit sa ang ATM, i-withdraw nyo na yung loan proceeds. Ayan, that's the first way via going to any of our branches. Yung pangalawa po, online. Punta lang po kayo sa aming online portal called Virtual Pag-ibig. Ayan. Ano ang requirements pag sa Virtual Pag-ibig? Unang-una, kailangan po may cash card na kayo. So, importante po yung cash card. Pag may cash card na po kayo, okay, i-input lang yung details ng cash card. I-scan po yung form, yung multipurpose loan application form, o picturean nyo po yung multipurpose loan application form, tapos ipa-upload together with your ID. Yung ID po, kailangan kita yung mukha nyo, yung pangalan nyo, at yung signature ninyo. Ayan. So, pag in-upload na po yan, natatrack nyo po sa Virtual Pag-ibig kung asa na yung application nyo. Kunyari po, okay, submitted, pwede pong approved, tapos pwede pong credited. So, ayan po, hindi na po kayo kailangan mag-abala at mag-follow up kasi nakikita nyo na po yung status. Okay, how long po ba bago ma-credit yung loan proceeds? Ang joke po namin sa Pag-ibig Fund, pasok kang umaga, pag sa hapon, credited na po. Okay, pero usually po, 2 working days. 2 working days po, yes, kuha nyo na po ang loan proceeds sa multipurpose loan. Ayan, napakadali naman po pala, no? Pinasimple para sa ating mga miyembro. Paano po ang bayaran nun? Kung kunwari po, sabi nyo nga po, automatic i-debit yan kung employer ka. Paano pag self-employed or voluntary member? Yes, okay. Pag self-employed po, okay, pwede ulit kayong pumunta ng branch, pero hindi po namin yung ini-encourage kasi sayang sa pamasahe. Kaya marami po kaming collection partners. So, pwede po kayong magbayad through GCash, pwede kayong magbayad through M. Luwilier, pwede kayong magbayad through Meralco Business Centers, SM Business Centers, at marami pa pong iba. No? Hindi ko lang po maalala lahat. But we have plenty of collection partners. Yung term naman po ng loan, baka naman 6 months or agad-agad sisingilin nyo rin po kami. Paano po ba ang terms dyan? Yes. Ang Pag-ibig Fund Multipurpose Loan po, may automatic siya, tawag namin automatic, na 2 months grace period. So, ibig sabihin, kung January ka, for example, nag-apply,
February ba maniningil na kami? Hindi pa Hindi po. pa. Okay. March ba maniningil na kami? Hindi pa. po. Hindi pa. Yan. Tama po. So, April pa po ang first na monthly amortization due. So, may breathing room po kayo. Okay. May mga nagtatanong din, attorney, pwede bang i-renew yung loan kahit na may existing pang loan sa Pag-ibig? Okay, mukhang suki po ito. Maraming salamat po. Yes po, no, pwedeng i-renew ang loan. Tawag po nila renewal. Pero, okay, ano yung condition kung kailan ka pwede mag-renew? Dapat po at least nakabayad ka na ng at least 6 months sa inyong existing multi-purpose loan. After that po, pwede na kayo mag-renew. So, ganun naman pala. Kadali lamang po. Abay mga kapatid, break lamang po tayo ng kaunti. Kung may mga gusto po kayong klaruhin, itanong, idulog po kay Attorney Karen Lay Garcia ng Pag-ibig. Abay, sali po kayo sa ating discussion. Maari nyo pong i-post yan sa ating live stream. May mga ilan na po ako nga nababasa. At katulad nga ito, baka po gusto nyong paghandaan na Attorney Karen, may loan daw siya sa Pag-ibig mga 15 years ago na. Paano yun? Kaso, Sir Ernesto Casiano, baka gusto nyo pong klaruhin. Ano nga ba? Anong ginawa? Ano nangyari? Nahinto ho ba kayo on the 15th year? Or nakabayad naman ho ba kayo ng kalahati? Or hindi nyo po nabayaran at all? Sige nga po, padala nyo po kami ng mas detalyado. Ano po, na background on your utang. And again, ang maganda pong balita dito sa multipurpose loan, abay, wala naman pong pakialam kung saan po ang Pag-ibig, kung saan nyo gagamitin ito. Of course, they're gonna ask you, they just wanna know where you, pero hindi po ito ang basihan, magiging basihan kung i-approve po nila kayo or hindi. Ano po? Kasi yung iba, di ba, sabihin natin, gagamitin natin for home improvement. Nako, kagaya sa bangko, pag sinabi mo yan, nako, kukuhanan ka pa ng floor plan, materials, nagagastusin, kailangan pirmado pa ng engineer. Ang gusto mo lang naman, paayos yung bubong mo or yung alulod, doon mo lang naman gagamitin. Pag sa bangko, ganun pa po. Pasensya na mga bangka, but magkaiba po kasi talaga ang Pag-ibig at sa mga bangko, kumpara po natin sa mga probably requirements or siguro talagang it's designed po para madali sa mga miyembro. And the good thing about the multipurpose loan, the way I see it mga kapatid, di ba ang daming mga lending app na nalulunod po kayo sa laki ng interes, hinaharas po kayo. Ang maganda po dito, within 2 to 3 days, matatanggap nyo na po yung inyong loan. Isa po yan sa nakikita kong advantage ng pagiging active member po ng Pag-ibig. Minsan kasi, di ba, yung mga sa government, hindi natin masyadong binibigyang halaga yung lalo na kung hindi ka empleyado, nakakalimutan natin, di ba, mga kapatid. Kasi pag empleyado ka, automatic yan, wala kang choice. Pero tayo, bukas na lang, tsaka na lang. 'Di ba? Pero ang laki pala po din ng tulong na maaaring maibigay sa atin sa panahon na nagigipit tayo, which is I think isa to sa pwedeng sagot nga dito sa mga walang, hindi ko naman po nilalahat, pero karamihan po talaga itong lending app mapang-abuso, mapanamantala. 'Di ba? Nasa-stress na po kayo sa kung paano nyo mababayaran sa laki ng utang. And malay nyo, yung 2 days nila, 2 to 3 days, maging 1 to 2 days, abay makikredit na po yung ating inuutang na multipurpose loan. Ilan lamang po yan doon sa mga nakuha natin na mga impormasyon. So, you might wanna check your membership, double check your membership. Baka matagal na po kayo katulad ko. Kailan lang po ako ulit nag-renew or nag-start maghulog ulit dahil nakaligtaan ko na. Huwag niyo po akong gayahin. Pangalagaan po natin at the end of the day, pagdating po ng ating pagre-retiro, isa rin po yan sa makakatulong sa atin. Huwag po kayong bibitaw. Patuloy po nating makakasama ang Pag-ibig Fund. Magbabalik po kami dito sa programang Sagot Kita.
Ang bilis po ng oras. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, gusto mo bang mag-loan sa Pag-ibig Fund at gamitin po itong multi-purpose loan po nila at bakit? Saan nyo po ba yan dadalhin? Sali po kayo sa ating discussion. Kasama po natin si Attorney Karen Lay Garcia mula po sa Pag-ibig. Ang pinakamahalaga po dito sa aming programa, matugunan po namin ang inyong mga katanungan. Kaya Attorney Garcia, punta na po ako sa ating callers at mga messages po ng ating netizens para po matugunan natin. Unahin ko na si Jero ng Quezon City. Hi Jero! Hello po ma'am, good afternoon ma'am. Good afternoon. Anong may paglilingkod ng Pag-ibig sa iyo? Ma'am, actually po ma'am, for application po ako ngayon ng MPL. Ma'am, MPL? Oo. Multipurpose loan po. Nag-apply po kasi ako ngayon ng work, kailangan ko po ng budget. Ngayon, ang inaano ko po kasi, may nadi-denied po ba dun sa MPL? Kung meron pong na-deny daw po or Denied, yes, na-turn down, Attorney Garcia. Naku, nakamute po yata kayo. Nakamute po kayo. Saan ba may problema? Guys, ayan, Attorney? Ayan, yes. Ayun. Sir Jello, ayan po, ayan. Sir Jello, so yung tanong nyo, may nadi-deny ba sa MPL? Opo, may nadi-deny. Tapos tinatanong ko bakit? Minsan po walang pirma yung signature. Actually, that is, kaya po kanina, kung nakikinig po kayo, in-emphasize ko po yung likod ng application form na pirmahan. Kasi yun po yung lumalabas na number one reason for disapproval ng application. So, most of the time po, kailangan lang po kasi yung forms. Kailangan lang i-fill upan yung forms ng maayos at pirmahan. Oo. Jero, kailan ka ba nag-apply? Ano po, actually nasa akin pa po yung for application ko kasi po, kailangan ko pa pong i-posted po yung one payment po, then magpo-post pa po siya ng 3 days. Then, ang inaano ko rin po kasi, isa pang concern po, yung sa loyalty card ID as ATM. Kasi po, ma'am, doon po sa mga Pag-ibig outlet po na pinuntahan ko, hindi po sila available. Oh. Ito po ba yung aming cash card? Opo, yung cash card po, ma'am. Sige po. Naku, Sir Jello, tulungan ko po kayo kung pwede ko makuha yung details nyo after. Kayo naman po ay kumukuha na pala ng cash card, no, para matuloy ang inyong application. So, sige po, Ma'am Cheryl, if you can get the details. Oo, Jero, kukunin niya. Sino bang kasama natin? Kathy. Si Kathy ba tayo? Ayan. Ayen, kunin natin yung contact number ni Jero. At Jero, ibibigay namin yung iyong detalye kaya Attorney Garcia para sila na makipag-ugnayan sa'yo at ma-actionan natin yan ng mabilisan. Yes, ma'am. At para salamat po. makasiguro din tayo na hindi mo makalimutan pirmahan yung nasa likod ng application form. Yes po, ma'am. Oo. Alright, Jero. Kathy or Ayen, make sure that we have the full details of Jero, please, and then we'll forward it to Attorney Karen Garcia. Punta po tayo sa ating next caller, Attorney, si Elviro Pablo ng Antipolo. Hi, Mang Elviro! Oo, ma'am. Good afternoon. Pakilakas lang po. Ma'am, Pakilakas. narinig ko ka. Palagi ako nanonood ay nakikinig sa inyo, ma'am. Salamat po. Oo, ang ganda. Oo. Ano po? Nakikinig ka ako. Ano pong may Ano paglilingkod pa tayo namin? yung radyo, ma'am? Okay na po yung audio nyo. Oo, sige. Salamat, ma'am. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? Hindi pa ako nag-apply, ma'am. Ay, hindi pa ako member ng Pag-ibig. Gusto ko nang mag-loan. Okay. Pero miyembro po kayo ng Pag-ibig. Hindi pa, ma'am. Ay. Magme-member ko pa lang. Never pa po kayo nakapaghulog. Hindi pa, ma'am. Kung maghuhulog pa lang. Pag po kayo'y magmimiyembro pala, ilang taon na po tayo? 58, ma'am. 58. 58. Paano po ba yun, Attorney Karen? Kasi mas mabuti pong kayo makakapag-explain. Kasi alam nyo, Tatay Elviro, kailangan 2 taon muna po kayong miyembro bago po kayo makautang. Oo, ma'am. Kung naman, sabi nila hanggang 65.
Oo. Tama po. O, yan po. Sige, Attorney Karen. Sige nga po, explain natin kay Tatay Elviro. Sige, ito po, Tatay Elviro, maraming salamat po at kahit 58 na po kayo at talagang gusto nyo po maging member ng Pag-ibig Fund. Tama po, no? Ang Pag-ibig Fund membership po ay hanggang 65 years ma'am. old. Kung kayo po ay magiging membro ngayon, makakakuha pa rin kayo ng benepisyo. So, ganito na lang po ang pwede nyo gawin para maging Pag-ibig Fund member. Unang-una, pwede na po yan online. Punta lang po kayo sa aming website, www.pagibigfund.gov.ph. Tapos may click lang po doon, may tab po doon nakalagay, Be a Member. Okay, sa Be a Member po, kailangan lang yung i-fill upan yung form. Online po lahat pwede. Tapos mag-upload ng isang ID at antayin po ang aming text. Okay? Pag text po namin, ibibigay po namin sa inyo ang inyong Pag-ibig Fund Membership ID. Ito po ay parang tin. Parang tin po siya, no? It will be 12 digits starting with the number 1. Okay. Sa lahat po yan po ang magiging parang bank account number nyo sa Pag-ibig Fund. So, importante po yun. Pag-ibig Fund Membership ID. Now, pag nakuha nyo po yun, pwede na kayong maghulog po kahit saan. Kahit sa SM Business Center, Meralco, Bayad Center, okay. Pwede po sa GCash, ilalagay nyo lang po yung Pag-ibig Fund MID number ninyo. Hulog na po kayo kasi 2 years pa yung ma'am, hihintayin. nasubukan ko na nag-online, ma'am, noon. Ano lang, ang daming sumapaw na pag-ibig. Noon, gusto, na 200 hulog ko sana noon. Kasi, buwan-buwan noon. Kaso lang, may sapaw-sapaw na pag-ibig, iba-iba. Ganito, isa-suggest ko po, Tatay Elviro. Diyan ako din naniwala noon, ma'am. Tatay Elviro, siguro po, for now, kung hindi naman po kayo mahihirapan, meron po bang pwedeng sumama sa inyo at magpunta po kayo sa pinakamalapit na Pag-ibig office at sisiguraduhin na lamang po namin na maa-assist po kayo ng Oo, tama? ma'am, mas maganda, ma'am. Okay. Sige po. Tatay Elviro. Kasi yung tuhod ko pa, gumagaling na naupira yung tuhod ko, ma'am. Ganito na lang, Tatay Elviro. Kukunin po namin yung inyong kompletong detalye, maging ang contact number, at ititrace natin saan po ang pinakamalapit na Pag-ibig office po dyan sa inyo at papa-assistihan po kayo ni Attorney Garcia. Ma'am. Okay po ba yon? Ma'am. Sa Cubao ba, ma'am? Cubao dito sa Masinag. Saan po ba mas malapit sa inyo? Nandito na ako, malapit na ako sa Masinag, ma'am. Sige SM po. Masinag. Masinag daw po, Attorney. Ganito po. Sige po. Bibigay po namin yung inyong contact May number. ba doon sa palengke? Sige po. Tatay Elviro, basta maghintay po kayo ng tawag or ng message. Okay, mas maganda, puntahan ko na lang. Opo. Mas maganda, ma'am. Punta ako sa Lunes, ma'am. Pwede na yun. Basta hintayin nyo po yung message ng Pag-ibig, ha? Ganun ba? Okay, salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Kung sinong hahanapin yung tao. Thank you, Tatay Elviro. Sige po, Tatay Elviro, pa-assist po namin kayo. Maraming salamat. Nakakatuwa, di ba, Attorney? Kahit na 58, siniisip niya, pwede pa ako hanggang 65, bakit ba? Oo, nakaka-touch po yun. Sabi niya hanggang 65 naman pwede. Alam Maraming na. salamat po, Tatay. Oo. Ayan po. Ibibigay po namin yung kay Jero at kay Elviro na contact numbers, Attorney. Dito po tayo sa ating pangatlong caller bago po tayo pumunta sa mga message po ng ating netizens. Sige po. Si Ching Mon ng Laguna. Hi, Sir Ching! Yes, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? Ma'am, bala ko sana mag-do ng yung para sa housing program. Housing loan? Housing improvement? Kaso nakabil na po ako ng housing loan. Ngayon, gusto ko nang magawa sana yung na-loan po yung housing. Okay. Gano'n na po kayo katagal na miyembro ng Pag-ibig? Yung matagal na po yung ma'am mga nasa 8 years. Ilan po? 8 years po. 8 years. Tapos regular po ang inyong paghuhulog. Opo nga. Ay, very good. Ang gusto nyo po ngayon ay home improvement loan. Opo.
May iba po bang klaseng loan for home improvement loan or pwede po yung multipurpose loan, Attorney Karen? Oo, tanong ko po, searching. Pwede naman po kasi ang multipurpose loan para sa home improvement. Okay, ang kaibahan lang niya ay sa housing loan po, di ba? Mas mataas hanggang 6 billion pesos pwede. Ang home improvement po, pag sa through multipurpose loan, up to 80% ng inyong impok sa Pag-ibig Fund ang pwedeng utangin. So, tingnan po natin, gaano po kalaki yung naisip nyong gagastusin para sa home improvement ninyo. Kung hindi naman po siya ganun kalaki, baka po pwedeng i-multipurpose loan na lang natin. Ano po ba ang plano nyong i-improve? Searching. Yung extension sana sa harapan ng bahay ko. Ay, gusto nyo magkaroon ng extension? Opo. Okay. Kailangan nga housing loan po yan, idaan sa housing loan. Ayun. So, okay po. Sige po, let us, ang kailangan lang po kasi sa pag-home improvement po ang hinihingi sa amin, nagbibigay po kami ng cash. Ito po yung, Ma'am Cheryl, ito yung kailangan namin kilatisin. Ibig sabihin, kailangan makita namin na yung pera ay gagamitin talaga for home improvement. So medyo nahiya naman ako, na-mention nyo kanina, kailangan ng Yung sa building bank. plans. Oo. Ito po yun. Ito po sa Pag-ibig Fund. Okay, mali pala ako. Oo. Okay. So ito po, kailanganin din namin makita yung building plans. Okay. Ayun. Para sure kami, yung home improvement po kasi, binabase po namin yung amount na maloloan nyo dun sa bill of materials. Ano po yung bill of materials? Di ba meron po tayong mga arkitekto, linalagay nila, ito yung kailangan mong bilhin. Parang dalawang plywood for example, magkano ang gastos niyan, ito yung total. So yun po yung ginagawa naming basihan para makita namin kung magkano yung kailangan mo para sa home improvement loan. Yun po additional po yan. Alam niyo po yung proseso na kasi nakapag-housing loan na po kayo. So ito po lang naiiba pag home improvement. Kailangan po yung building plans at bill of materials. Searching. Tapos na ba yung existing loan mo sa Pag-ibig? Itong housing loan ko, ma'am, nasa 5 months pa lang po 5 months pa lang. Sabi turnover lang po. Yes. Pwede po ba yun? Dalawang loan? Pwede po yun, no? Basta po ang pwede. maximum namin ay 6 million pesos. Oo, pwede po. Pwede pong dalawang loan. Basta ang maximum ay 6 million pesos. Kada tao. So, searching. Abay, nakapag first move ka na ba? Or kay gusto mong i-endorse ka namin para maasistihan ka ng tama at makumpleto mo yung dokumento mo? Sige, balak ko kasi pumunta na lang ng health ng Pag-ibig para malinawan talaga sa ganun dapat. Oo, tama. O yun, mukhang sanay na rin naman po kayo. Pero pwede po pala. Pwede po yun. Kahit na meron na kayong housing loan, pwede pa ulit mag-apply for home improvement. Okay? Okay po, ma'am. Salamat po. Alright, searching. Maraming salamat. Salamat po. Okay, dito na po ako. Bibilisan ko 2 minuto na lang, attorney. Ayan, si Ognoy. Hirap naman ang pangalan nito. Ayan, ako po si Kenneth. Ayan, si Kenneth Yongko mula sa Bacolod. Ayan, mula pa sa Bacolod. Gusto ko po sanang tanungin yung Pag-ibig Loyalty Card Plus sa Bacolod ay parating ubos po. Pabalik-balik ako pero walang available na Loyalty Card Plus. Pwede po bang gawin na lang online ang application ng Pag-ibig Loyalty Cards Plus? Tapos ipadala na lang sa amin? Sige po, Sir Kenneth. Paumanhin po at laging nauubusan kami ng supply ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Maraming salamat po at gustong-gusto niyong kumuha. Pwede bang online? Hindi po kasi. Bakit? Kinukuha po namin ang fingerprints ninyo, tapos ang picture ninyo. Kaya on the spot din po yung issuance niya. So pagpunta po kayo ng branch, on the spot na binibigay. Sige po, ilalapit ko po to na we have been working hard naman po with our suppliers. Hindi lang po namin in-expect na magiging super popular siya. Maraming salamat po sa inyong Opo. gustuhan kumuha ng Pag-ibig Fund Loyalty Card Plus.
Pero siguro po, suggestion ko, attorney, yun po mga pumupunta at walang aabutan, sana po kinukuha yung contact number nila para pag meron na, Yes. tsaka na lang pababalikin para hindi pa balik-balik. At sila po yung magiging priority pag nagkaroon ng loyalty card kasi sila naman na yung una sanang kukuha. Kaya lang wala nga pong Yes. available. Hindi po ba? Yes, so thank you very much po for that suggestion, Ma'am Cheryl. Sige po, okay. We can try to do that. Ayan. Si Delia Cabrera, pwede bang mag-refund ng mga naihulog? Voluntary po. Hindi nire-refund. Pera mo yun, Delia. Pero hindi ko lang alam paano yung proseso for any emergency kung wala pa pong retirement age. Pwede po bang kumuha or pwede po bang i-withdraw yan? Yes, okay. Meron din po, no? So, sabi po kasi natin, ang sa Pag-ibig Fund ay forced savings. Sinabi ko po kanina, makukuha upon retirement or pag naka 20 years na kayo sa Pag-ibig Fund. Meron naman po ibang emergency na pwede niyong i-withdraw kahit hindi pa kayo pa-retire or hindi pa kayo naka 20 years. Ito po yung mga emergency. Kung meron po tayong incapacity, anong tawag doon? I'm sorry, the words are failing me right now. Ito yung, kunyari po, kung tayo ay nabulag, so may tawag po doon, no? You can po claim it. Kung kayo po ay separated from work for health reasons, okay? You can withdraw your Pag-ibig Fund savings. Kung kayo po ay paalis na ng bansa permanently, okay, you can withdraw your Pag-ibig Fund savings. Ayun po. Ayan po. So, kung wala po kayo dun sa emergency na mga sinabi ko, ay pwede nyo pong iutang through the multipurpose loan. Ayan Okay. po. Attorney, wala na tayong oras, sayang. Pero, pasensya na, Melly, si Jessie, si Edita Corpus, si Ramel, pwede po bang isend po namin sa inyo yung link ng ating live ngayon sa Facebook? Nandun po yung mga komento. Baka po, isa po sa mga staff po ninyo or sa staff team po ng communications ay pwede pong sagutin po sila isa-isa, attorney? Yes po, yes po. Oh, great. Yes po, Okay. yes po, yes. Ay, ulitin Okay. na lang po Naku, natin. ma'am, Oh, ulitin na lamang po natin ito ulit. Yung pong mas mas libre po ang inyong schedule. But thank you for your time. Marami po Opo. tayong natugunan. At huwag po kayong mag-alala. We are hoping, ayan po, Sir Alex, ayan, na maging regular. Yes. Maging regular na po ang Pag-ibig dito sa programang Sagot Kita. Hinihintay na lang po namin yan. Malapit na, naniniwala po kami. Thank you, Attorney Yes, Karen. ma'am. Ayan po. Yes, ma'am. Thank you. Attorney- May I also give our contact center po sa Yes mga po. di na namin na address, okay? Yes, At di na nakapag-send ng questions. You can contact us po 24/7 po bukas ang aming contact center. Pwede kayong tumawag, just dial 8 Pag-ibig or 87-244-244. You can also email us sa contactus@pagibigfund.gov.ph. Pwede pong makipag-chat sa aming website or pwede din po makipag-chat sa aming Facebook page, HJMF Official Page. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Garcia ng Pag-ibig. Huwag po kayo mag-alala, magkakaroon tayo part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, 7, 8, 9, and so on and so on. Thank you. Salamat po sa inyong oras. Overtime na po tayo. Naku, mamay-memo na naman kami sa principal's office. But salamat po mga kapatid. Kita-kita tayo bukas alas 4 ng hapon. Ito ang programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita!